Lakwatsera. Lakwatsera. Yan ang matinding problema nitong si Ryan sa live-in partner niyang si May. Ayon pa kay Ryan, halos araw-araw na lang daw kasi kung gumala itong si May kasama ang kanyang tropa. Gala-gala lang ha. Ang depensa naman ni May, wala naman daw itong hinihinging pera kay Ryan. Kaya bakit ganun na lang daw ito kung magreklamo naman sa kanya? At dagdag pa ni May, wala rin daw siyang ginagawang kalokohan o masama. Okay, sa paglabas-labas niyang yan, araw-araw kasama ang tropa. Gusto niya lang daw mamasyal o maging masaya raw sa piling ng kanyang barkada. Kaya naman kausapin na natin, parehas po silang taga Quezon City. Ayan, kausapin na muna natin si Ryan. Ryan, pare, magandang tanghali sa'yo. Hello, sir. Ay, kaya Ray, magandang umaga po. Ay, pangalan pala, sorry po. Ano? Dami mong pangalan na sinabi. Kinakabahan lang po. Kinakaba, Kuya Poy. Sabi mo Poy. Popoy, ganyan. Popoy. Sige po. Para may narinig akong Han. Ano Han? Ay, hindi po. Ay, hindi? po ba yun? Hindi naman, hindi. Okay. Hindi naman po kayo. Sige. Both hands? Okay. Sige, Ryan. Gano'n na ba kayo katagal na mag-live-in itong si May? Sa totoo lang po, 8 months na din po kami nagsasama ngayon po. Relatively bago-bago, no? Sino ba nagaya sa pagli-live-in na yan? Ikaw ba o si May? Actually, nag-decide naman po kami about parties naman po na mag-live-in. Parehas naman kayo may hanap buhay? Yes po, may hanap buhay naman po pareha. Bakit kinailangan na mag-live-in na? Siyempre sir, ngayon, tumatanda na din naman kami. Gusto ko na din magkapamilya. Yang hiya naman ako sa 28 years old na ikaw. Tumatanda, Okay, sige. Yun, dahil nga feeling nyo, nagkakaedad na kayo, gano'n na kayo katagal na mag-on ni May? Mag-on. Oh. Mga 1 year na din po, mag-1 year na din. Hindi ba kayo nabibigla sa desisyon nyo na mag-live-in na? Hindi naman nga. Yun nga po, sinabi ko, parang kami naman na po nag-decide sa sarili namin na bakit hindi natin i-try para mas makilala natin isa't isa. Try, as in parang, testingin natin. Testing. Magsama na tayo sa sa ilalim ng iisang bubong. Ayan, pero bago nga kayo napunta sa meron na agad na naipakilala na ugali si May sa inyong trial period na sinasabi nyo nga na magsama. Kailan ba lumabas ito? Sa 8 buwan ninyo na nagli-live-in, kailan siya naging ganyan? Araw-araw? As in literal, araw-araw na labas ang labas? Yeah, yung first 2 months to 3 months naman po, okay naman po yung pagsasama namin. Pero the time was go on po, biglang nagbago po yung mga sitwasyon. Parang hindi ko alam, mas mahalaga na ba sa kanya yung kaibigan niya or ako? So, hindi naman siya araw-araw, pero most commonly siguro sa isang linggo, 4 to 5 times a week. Mga ganun po. Sabi mo may trabaho kayo parehas. Ibig sabihin galing rin sa trabaho si May, tapos lalabas pa kasama yung barkada. Opo, mga past 11 na po siya paminsan nakaka-uwi. Tapos, ang pasok ulit kinabukasan. Yun, siyempre, mga alas 5, magre-ready na kami. Mga alas 7, alas 8 po yung pasok. Pero sa mga paglabas-labas na ito, hindi naman itong si May ay umiinom ng alak, alam mo na, kumbaga labas na. Yun naman, Paano? wala naman po ako naamoy na alak or hindi naman siya nahingi talaga sa akin ng pera. Pero wala din naman kaming anak, siguro. Kaya sadyang gab lang, magimik lang talaga siya. Gimmick. Saan daw sila pumupunta? Paminsan hindi ko na tinatanong para hindi nang pagsimulan ng away kasi mas okay na nag-update siya sa akin. Hinihintay ko na lang. Ayun nga, nag-update siya sa'yo, pero syempre kasama sa pag-update na yun, nasan lugar ka ba? Yun nga, siguro bahay-bahay ng kaibigan niya, gano'n. Bahay-bahay ng mga kaibigan lang. Okay. Sige, nasa kabilang linya naman natin si May. Kausapin nga natin, May. Magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Paul. Nasaan bahay ka ngayon? Nasa, pauwi pa lang po galing trabaho. Sa trabaho, hindi ka naman galing sa tropa.
Hindi naman po. Kasi yan yung sinasabi nitong live-in partner mo na si Ryan na andalas daw. O kumbaga sa hindi naman araw-araw pero madalas. Halos sa isang linggo, sabihin mo na nasa 4-5 araw na ikaw ay may lakad kasama ang barkada bago umuwi sa bahay ninyo. At umuwi ka raw halos alas 11 na. Natural, nagpapahinga na rin yung tao. Kung mag-uusap kayo, malamang bukas na. Good morning na. Baka good night na lang nasasabi mo pag uwi. Ba't naman nagkakaganon, May? Hindi po kasi makatanggi kapag after ng work, nagkakaayaan po kami ng mga tropa ko po minsan. Magkape, magmerienda po. Merienda sa gabi. Anong oras ba tapos ang trabaho nyo? Mga 7 po. 7 ng gabi. Tapos kakain muna kayo. Tapos magkakape pa. Hindi ba kayo nauubusan ng mga napagkikwentuhan? Nauubusan po. Pero iba rin po kasi pag may kasama ka po sa trabaho po na naging kaibigan mo na parang minsan po na nagkikwentuhan po kami tungkol sa mga stress namin sa trabaho. Aha. Ganun lang. Okay, pero kasi sabi nga nitong si Ryan, baka namimiss ka na nito. Pero ikaw ba, May, sa totoo lang? Of course, sabi niya, pumayag kayo na mag-live-in. Mutual ang understanding na ito, ha? Hindi ka niya pinilit, tama ba? Hindi po. Hindi naman. Kasi lumalabas, mas maganda pa pala may mga sarili kayong bahay para ganyan. Wala naghihintay sa'yo na ka-live-in sa uuwian mo, hindi ka na-check, umuwi ka sa oras na gusto mo, bahala magulang mo na sa'yo. Nagsasawa ka na ba kay Ryan? Hindi naman po sa ganun. Pero lagi naman po kasi kami magkasama eh. Kaya parang, syempre, kailangan ko rin po ng time ko po sa sarili. Hindi lang naman po sa kanya umiikot yung mundo ko eh. Oo, sabi mo ha, lagi kayo magkasama. So ito, balikan ko naman si Ryan. Nasa kabilang linya, Ryan. Lagi naman daw kayo magkasama nitong si May. Ayan, kung tutuusin natin ang oras sa maghapon na kayo ay magkasama, ilang oras lang yun? Malaking oras doon, tulog kayo, no? Opo. Sa gabi lang talaga po. Pag umuwi na. Oo, kumbaga parang roommates na lang kayo, ganyan. Matutulog. Nag-uusap naman kayo sa umaga. Anong pinag-uusapan niyo sa umaga ni May? Yan, pagbabaunan ko na lang po siya ng pagkain, kamustahan, kung ano nangyari sa kanya kagabi, anong oras siya nakauwi. Tapos, wala nang oras eh, papasok na eh. Opo. Alis na. Nagchat-chat ba kayo habang nasa trabaho ang isa't isa? Paminsan-minsan po, pa-update na lang po. Hindi naman na po totally magka-chat ng oras-oras talaga. Kamustahan, kumain ka na ba? Oo. Anong ginagawa mo? Mga gano'n na lang po. Hindi. Wag naman din kasi yung oras-oras naman nag-a-update. Diba? Na, ano nang ginagawa mo? Tapos na yung isang oras. Baka tapos na yung sinisirox mo dyan na 3 pirasong papel. Diba? Hindi na, OA naman yun. Pero ito nga, no, kaya nga tatanungin kita ulit, May, masyado bang clingy itong si Ryan? Kaya gusto mo na, sabi mo kasi hindi lang naman kay Ryan umiikot yung mundo ko eh. Medyo dumating ka ba doon sa stage ng relationship ninyo na, teka lang, na aasiwa na ako sa'yo, nagsasawa na, yung totoo, May? Minsan po, naiinis na po ako sa pagmumukha niya po. Kasi siya lang po nakikita ko kaya mas pinipili ko po na lang lumabas po minsan. At doon kasi sa akin first time ko nakausap lang naman itong si Ryan para maayos naman siya makausap. May direksyon yung diskusyon namin. Ayan, pero ayaw mo ba ng ganyan din ba siya makipag-usap sa'yo, May? Hindi po, ano po siya, nonchalant po siya. Parang hindi po siya sweet, ganun. Hindi sweet. Sige nga, anong spelling nga na nonchalant? Ay, okay. Masyado ka kasing seryoso naman, May. Hindi siya sweet, hindi siya ganyan as attentive, hindi as lively kausap. Nonchalant sabi mo. Ayaw mo ng ganun. So gusto mo yung medyo, extra sweet naman. Ha?
Opo. Sinabi mo ba yan sa kanya? Opo, pero ganun po talaga siya. Hindi na po I think hindi na po yun agad mababago. Pero Mm. nakikita ko naman po yung effort niya. Oo. Na magbago nga at maging mas lively kapag kakasama ka. Opo. Oh, pero ikaw ha, mahal mo pa rin ba talaga itong si Ryan? Yung totoo lang. Kasi sabi mo, nagsasawa na ako sa pagmumukha mo. Sinabi mo yan kanina. Oh. Opo, mahal po. Pero kasi po, di ba kapag matagal na parang hindi naman po Mm. katulad nung una Mhm. na dati parang puro maganda lang yung makikita niyo sa isa't isa. Ngayon, nag-live-in na po, parang nagkalabasan na po ng mga pangit na ugali. Parang mga ganun. Kung ikaw ang tatanungin, May, itutuloy nyo pa ba yung pagli-live-in nyo na yan? After all, parehas nyo pala naiintindihan na trial period nyo lang yan. Opo. Sa akin po, gusto ko pa rin naman po talaga para na-try. Of course po, kasi pumasok po ako dito sa relationship na to para long term. Hindi naman po siya Mhm. dahil trip lang. Pero kung sakasakali ba, kaya mo rin limitahan yung oras na ibinibigay mo sa barkada, syempre kailangan mo rin mag-invest ng panahon sa kapartner mo. Opo naman po. Okay. Sige, baka nga dahil nonchalant itong si Ryan. Ryan, sabihin mo nga kung ano yung mga request mo dito kay May. Kasi sabi ko nga, lively ka naman kausap pero nonchalant ka raw kapag kay May. Sige nga, sabihin mo na dito sa harapan namin ha. Kung ano talaga yung sinasabi ng puso mo para feeling mo mahila mo pabalik kasama mo, mag-enjoy sa company mo itong si May na live-in partner mo. Sige, Ryan. Kausapin mo siya. May, pwede ka naman sumagot. Go ahead. May, una sa lahat, pasensya na kung naging ganito ako in the past few months na. Hindi na ako naging sweet. Oo, na-sweet tayo. Pero, di ba, nag-grow naman tayo. Meron naman tayong room for improvement parate. Yun, thank you kasi binibigyan mo ako ng time na mag-improve at makikita mo yun sa akin. Sana, mas intindihin mo na lang ako kasi syempre busy din ako sa trabaho. Yung gusto ko uwi ako kasama kita. So, ginagabi ka, mas pinipili mo yung barkada. Di ko naman inaano na ako yung mundo mo. Pero, gusto ko kasi, as of now, partner na tayo. Gusto ko kahit anong hirap at ginawa, magkasama kasi tayo. Kung ano man magiging problema, lahat pinag-uusapan. Pasensya na kung paminsan medyo bastos ako sumagot. Aminado naman ako doon kasi pagod na talaga ako. Gigising akong gabi, hintayin kita. Pasensya na talaga. Sana maayos pa natin to. May? Ayun, sa akin, gusto ko pa rin naman subukan. Para sa akin, kaya ko namang limitahan yung pakikisama ko or pagsasama ko sa mga gimmick para maayos din natin to. Kasi ikaw naman yung nakikita ko sa future Kasi hindi naman ako papayag na magsama tayo kung hindi. Kaya gagawin ko pa rin yung best ko para maayos natin to. At tatry ko yung magbago para sa ating dalawa. Sabi ni Ryan kanina, inaabot ka raw ng hanggang alas 11. So, ngayon, makakalabas ka pa. Lalampas ka pa ba sa alas 11 ng gabi? Mga Hindi anong na po. oras na lang ang uwi? Baka po mga 8:30. At least hindi 10:30. Di ba? 8:30 uuwi na. Nakapagsabay pa ba kayo maghapunan? Hindi Minsan na po. Pag umuwi na. Minsan po. Oo, paminsan-minsan na lang. Kasi alam nyo, yung pagkain ng sabay, di ba? Tapos relax na kayo, kahit pagod na pagod kayo. Malaking bagay yan, ha? Ine-encourage yan, hindi lamang sa mga mag-partner, pati sa buong pamilya. Kasama yung mga anak, di ba? Na at least, merong yung dinner time. Yung dinner time ay magkasabay-sabay.
'Di ba? Para magkakumustahan. Sana ganun din kayo. O wala akong I have nothing against doon sa mga may barkada na ng mga kasamahan sa opisina. Sige, lumabas kayo. Pero of course, kung meron na tayong mga responsibilidad din sa bahay, ay may naghihintay, ibibigyan nyo naman ng oras. O, wag nyo naman yung basta iwan-iwan lang. O, bahala ka. Sabi mo nga, May, ayaw mo na makita naman ang sarili mo with another. Na bukod kay Ryan. Tama? Opo. Pagka ang isang bagay, iniiwan-iwan mo, ano nangyari? Cellphone mo, iniwan-iwan mo lang kung saan. Di ba, mawawala? Pwedeng may magnakaw niyan or pwedeng masira lang yan dyan. Papayag ba tayo ng ganon? Samantala, ikaw naman, Ryan, concerned ka nga, pero nonchalant naman masyado. Iba yung nonchalant sa sa medyo wala nang, hindi na ini-impose naman yung kanyang right din o yung somehow authority doon sa relationship. Okay yung maging mabait. Pero kapag ka oras na para i-impose na, teka lang, may gusto kong sabihin mo na. Okay? Ryan? Okay po. Yes po. Yes po. Meron lang slim demarcation line sa pagitan ng pagiging mabait na partner sa pagiging tangang partner. Masakit siyang pakinggan, pero alam ko gusto natin maging maayos, maging mabait tayo, pero kapag ka may kailangan kang sabihin sa partner mo, right there and then, na kailangan niya malaman, sabihin mo na rin agad sa kanya. Ganun yun. Di ba? Eto, naku, maraming salamat muna sa mga reaksyon nila John Brian Lastimado. Ayan, sabi niya, basahin lang natin ang ilan sa mga komento bago kayo pumili habang iniisip nyo ano ba ang pipiliin ninyo sa HEART decision ninyo, sa heart decision. Sabi ni Gail Enriquez, parang hindi pa siya ready sa commitment. Kaya ibalik mo na si Ryan sa pamilya niya. Parang medyo happy-go-lucky pa itong si May. Ayan, sabi naman ni sino to? Si Michelle Machado, ang advice ko po much better na mag-usap kayo ng maayos about sa anong pagkukulang at ano yung ayaw nyo sa isa't isa. Kapag hindi talaga nag-work, much better maging honest kayo. Sabihin nyo na sa partner nyo, hindi yung ganyan ang sitwasyon. Okay? Nasaan pa yan? Ganyan talaga ang nangyayari kapag ka nag-live-in na mag-partner hanggat wala pa naman kayong mga pinangahawakan. Lahat ng pagkakamali mapupuna sa isa't isa. Kapag ka nagpakasal na kayo, sana magpakasal na kayo para maintindihan nyo at mapag-usapan. Ang hindi mapag-uunawaan, hindi nyo na maiisip yung mga ganyang hiwalayan. Actually, dyan ba sa madalas mong paglabas-labas, May, hindi naman issue? Hindi mo nasasabi sa mga barkada mo na meron ka palang issue kay Ryan, yung totoo? Nasasabi ko po. Yun nga. Pero mas maganda na ang issue mo kay Ryan, sabihin mo kay Ryan. Okay? Okay po. Ayan, meron ka bang gustong sabihin kay Ryan? May mga issue ka sa kanya na gusto mo lang ring linawin? Parang hindi ka naman sumagot kanina eh. Yun po, yung mga lang po, gusto ko po minsan lumabas naman kami. Yung di ako yung nagsasabi. Ryan, kulang ka lang naman pala sa yaya kay May. Ilabas mo naman. Pwede? Pwede naman po. Mamayang gabi, pwede ka ba? Oo naman. Pero kasama yung tropa ni May. Hindi naman kasama. Ang dami nun. Hindi kasama, May. Hindi naman po. Sige. Mag-spend kayo ng more time with each other. Okay? Maraming salamat, Ryan and May. Ano na nga ang inyong heart decision? Approve po. Approve? Si May, parang ayos sumagot. Magpapatuloy po. Magpapatuloy.